Hello mga friendship at mag-a day in a life nga ulit tayo. At pagkatapos ko nga ng ibang gawain ay sinimulan ko na agad mag-ayos ng mga files, documents, and other art materials. At heto nga nakita ko yung isa ko sa tinatreasure na DIY birthday invitation card. Yun yung first birthday ni Sophia, yung bunso ko, at ni ate, 10th birthday naman niya. So, pinagsabay namin yung celebration nila. Itinabi ko talaga yung ilang piraso kasi para sa akin ay importante ito. At makita na rin ng mga anak ko. At mahilig din talaga pala ako sa DIY before pa. At etong ang alaga kong si Alexa, habang may ginagawa ako ay naglalambing sa akin. Ito ayan o, kita nyo naman. Gusto niya magpabuhat at yumakap. Ganyan talaga siya kapag nauupo ako dyan. Bigla siyang lalapit at magpapabuhat or bigla siyang kakalong. Paano ba makakatapos itong lagay na to? Hindi ako makatayo agad. Nagkukuhanin po ako. At heto nga, ginupitan ko na uli siya at medyo lubak-lubak nga lang ang pagkakagupit ko. Ayan, diyan pa siya natulog habang may ginagawa ako. Habang nag-arrange ako ng files, ng documents. Ang bala ko talaga ay tanggalin at ipamigay na yung ibang hindi nagagamit na art materials. Yun yung matagal ko nang inipon at sulit na sulit talaga. Gamit na gamit ng anak ko. Minsan kapag nagpa-project siya, ay hindi na siya bumibili ng ibang gamit. Halos nandun na lahat sa aking iniipon. Kung may bibilhin man siya, ay konti na lang or kung ano yung kailangan. Kagaya ng mga used ribbons, yung galing sa mga gift tags, ribbons, boards, basta yung mga sa palagay nyo ay magandang magamit sa art projects, mga buttons, sticks. Naisipan ko nga lang yung gawin ay nung nag-pandemic. Bali high school na yung anak ko noon. Kasi alam nyo naman nung pandemic, that time ay marami kayong naiisipang pwedeng gawin or iayos. And this time, dahil hindi na niya masyado ginagamit yung iba, ay bala kong i-share siya sa ibang estudyante. Dahil alam ko na magagamit pa nila ito. Sayang naman kung itatapon ko lang, mabuti na rin yung may makinabang. At nagtira na lang din ako sa anak ko nung sapat lang na kailangan niya. At ito na nga yung mga isi-share ko. Mga bond papers, art papers, colored papers, used and unused folders and envelope, scratch papers, other books and magazines, stickers, at iba pang art craft materials. Yan talaga ang balak ko before pa, na kapag hindi na masyado kailangan ng anak ko, ay isa-share ko sa estudyante or sa mga nag-aaral. Dahil sa panahon ngayon, kailangan natin maging matipid at madiskarte. At medyo natagalan din talaga ako sa pag-aayos niyan, yung mga pagsa... At di pa nga ako tapos sa pag-arrange ng ibang files ay itinigil ko muna kasi kailangan ko na magluto. Cooking time muna at this time ay tofu and veggies. Dahil kakatapos lang magkarne ng mga nakaraang araw kaya dapat ay veggies naman. Para medyo balanced diet tayo. At habang nakasala nga sa air fryer yung tofu, ay naghiwa-hiwa na ako ng mga gulay at refer ko na yung mga gagamitin. At nagulat nga ako sa laman ng mushroom na to. Grabe kalaki. Parang 4 times ito inilaki doon sa usual na nabibili ko or nagagamit ko. Kaya hinati ko sa 4. Ito na ang ating carrots, picharog, bagu beans, and red bell pepper. Carrots and bagu beans. Pwede na rin siguro natin itong ilagay. At madali nga lang tong lutuin. Igisa lang sa bawang at sibuyas ang mga gulay. At madalas yung mga gantong luto ay ginagaya ko lang sa napapanood ko sa social media. Ito ang ating tofu. Ay air fryer ko.
Then ito ay mixture ng oyster sauce, toyo, konting oil, konting tubig, at paminta. So ito yun. At cornstarch para pampalapot. So pwede na natin siguro ilagay dito. Siyempre napanood ko lang ito sa social media at ginaya ko. Kakatapos lang ng karne kahapon. Katapos lang ng karne kahapon, kaya ito, pag araw-araw ay mag-meat. Balance tayo, balance. Tofu and gulay naman ngayon. So ito ang ating sobrang lapot, pwede nating dagdagan ng tubig para tama lang. And then ito ang mushroom, munti ko na makalimutan. Then halo lang na halo. Yan, veggies tayo ngayon. Veggies. Ayan, at nilagyan kong konting asin. At saka ito, gusto kong lagyan itong sesame oil, konti lang. So, nasa sa inyo na yon kung anong gusto nyong timpla. At ayan ang ating tofu with veggies. Ayan na po siya. At dahil pupunta nga ako sa Rizal this afternoon, ay nag-early lunch na muna ako. Para makapag-rest na rin before ako pumunta sa Rizal. At around 2 p.m. nga ay umalis na ako sa bahay. Medyo maulan pa nga eh. Meron din kasi akong dapat i-check at ipaayos dito sa bahay. At etong ang tiles dito ay nasira at natanggal nung previous tenants na gumamit. Kaya ipapaayos ko sana, pero nagpresenta siya na siya na lang daw ang magkakabit. Kaya lang ang resulta, makikita nyo, nakaka-disappoint lang kasi hindi naman maganda ang pagkakagawa niya. Sana ay pinagawa ko na lang sa karpintero para maging maganda naman ang resulta. Siyempre kapag ikaw yung may-ari or yung nagpapagawa, ay gusto mo naman ay maayos yung pagkakagawa nila. Dahil kahit sino naman tenants ang gumamit, ay gusto ko ay maging maayos itong bahay. Nakita ko bakit ito ay nasira. Pag binubuhay, ay may lalabas na tubig. Siyempre, isa sa rules nating mga nagpapaupa ay i-check yung parte ng bahay para malaman natin kung ano yung problema at dapat nating ipaayos. At kung sino sanang nakasira ay siya yung dapat responsible na magpaayos nito dahil yun yung nasa kontrata. Kaya marami dapat tayong i-check kagaya ng mga sa lababo, yung mga barado or sa CR. So dapat okay yun mga yun. Protect me, O Lord. Ayan, nag-iisa ako. At finally, eto nga, after ko sa bahay, nagmamadali nga akong pumunta dito para makaabot naman sa gagawin. Sayang kasi yung time sa pagpunta ko dito para isabay ko na rin. Dapat nga ikahapon pa to kaya lang umulan ulit. Kaya itatry kong gawin ngayon. Ayan na po, oh, ayan. Medyo nalinis ng kaunti kasi umulan. Ano, buradong-burado na. Hindi na mabasa. Panglinis, paint at brush, water, pamunas. Actually, ay medyo nag-hesitance nga ako nung pagdating ko dito kasi feeling ko ako lang yung tao. Siyempre, medyo nakakatakot. Hindi naman ako natatakot dahil sementeryo ito or gawa ng kung ano man. Mas worried ako dahil sa tao. Baka mamaya ay may masamang tao makapunta dito at matsyempohan ako. Dahil alam nyo naman ang panahon ngayon, kailangan nating mag-ingat. But anyway, alam ko din naman na safe dito sa lugar na to dahil ilang beses na akong pumupunta dito. Actually, masarap nga mag-rest dito kasi alam mo yon, fresh air, tapos madidinig mo lang ay yung mga huni ng ibon, ng hangin. Tapos very peaceful, tahimik.
Kung meron man tao, ay ilan lang din, yung mga pakonti-konting dumadalaw. Anyway, at excited din talaga ako na gawin ito. Actually, naisipan ko to nung before pa. Dahil matagal nang medyo malabo itong lapida ng mami at daddy ko. Actually, ayan talagang halos na wala na. At ang akala ko nga ay ganun lang kabilis gawin. So, hindi pala. Iba talaga kapag gantong mga letters na may curve. So, medyo nanginginig kasi ang kamay ko at medyo malabo yung mata ko. Kaya medyo hirap ako. Kaya medyo mahirap gawin. Pero gusto ko talaga yung mga nagpipintura. Kagaya nung mga ginagawa ko before. Medyo iba lang ito ng konti. Kailangan maging mas maingat para lumabas ng mas maganda. Lang muna. Next time yung iba, babalikan ko to syempre. Try ko nga muna dito. Kailangan yata ay mas mas manipis. Mas manipis na paintbrush. Papangit pag pumunta ka. Ayan, di pa tapos. Ayan na po siya ngayon. B, bakit naman B? Dinalaw pa akin ni Tita Hani, pinuntahan ako. At ginabi na nga po yung pag-uwi ko. Medyo pagod, but I'm happy and fulfilled. Thank you for watching mga friendship. Bye-bye!